Sa mga kabundukang katulad nito, naninirahan ang maraming katutubong Pilipino. Noong makapal pa ang gubat, nagkakaingin sila at nangangaso para mabuhay. Sa kanilang mga sayaw at awit, ipinagbunyi nila ang yaman ng kagubatan. Ngayon ay halos nabaon na sa limot ang dati nilang buhay. Dumating ang mga tagalabas, naubos ang mga punong kahoy, nawala na rin ang kinagisnang buhay ng mga katutubo. Ngayon ay bihira na silang sumayaw. Tinatayang umaabot sa 5 milyon ang mga katutubo sa Pilipinas. Ang kasaysayan nila ay kasaysayan ng pakikiisa sa kalikasan. Nabubuhay sila sa yaman ng lupa at dagat. Ang kanilang mga awit at sayaw ay tungkol sa pagtatanggol sa likas na yaman ng kanilang lupa at dagat laban sa pangangamkam ng mga dayuhan at kapwa Pilipino. Ang pakikibaka ng mga katutubong Pilipino ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Nasa lugar ng mga katutubo ang natitirang likas na yaman ng ating bansa, at ang likas na yamang ito ay hinahangad ng maraming tagalabas. Di mapigilan ngayon ang pagtotroso sa lupain ng mga katutubo. Walang tigil ang pasok ng sari-saring proyekto at negosyo. Malalayo ang lupain ng mga katutubo. Dito, dati-rati ay ligtas sila sa dahas at kapangyarihan ng mga tagalabas. Ngayon, wala nang lugar na hindi naaabot ng mga nais umangkin sa kayamanang taglay ng lupaing ninuno. Pero ang kwento ng mga katutubo ay hindi lamang kwento ng pighati at dusa. Kwento rin ito ng paglaban at pagdiriwang. Ang mga tribo ay may kanya-kanyang paraan ng pagtatanggol sa sarili laban sa mga panganib na kinakaharap nila. Isa na sa mga paraang ito ay ang tuwirang pag-angkin sa lupaing ninuno. Sa ilalim ng ating kasalukuyang saligang batas, kinikilala na ngayon ang pamamaraang ito. Ang kwento ng mga katutubo ay kwento ng isang pakikibakang sinimulan bago pa man naisulat ang kasaysayan ng bansa. Salaysay din ito ng mga tagumpay na nakamit nila sa pag-angkin ng lupain ng kanilang mga ninuno. Ang lupain na siyang titiyak na magdiriwang at makakapagsasayaw pang muli ang mga katutubong Pilipino. Kabigha-bighani ang kagandahan ng Coron, at unti-unting napapabalita ang kagandahang ito. Binabalik-balikan ngayon ng mga tagalabas ang isla ng Coron. Hindi alam ng marami na ang islang ito ay paraiso ng tribong Tagbanwa. Dito nanggagaling ang kanilang kabuhayan. Nakaukit din dito ang kanilang kasaysayan. Sa mga batong ito, nagkubli ang mga Tagbanwa at lumaban sa mga mananalakay na Moro at mananakop na Kastila. Noong panahon nila Makarere, kasalukuyan namang nanghuli ng mga tao yung mga Muslim. Sila ang nakikipaglaban sa mga Muslim na nanghuli ng tao. Itong dalawang mga bayani. Mula dito sa sa Puntay Ganti, linulokso lang yung kulyon. Kaya doon pa lang siguro nasindak na yung mga yung mga Kastila. Di na lumaban. Mula pa noong panahon ng kanilang mga ninuno, may ilang daan taon nang nakalipas. Ganito na ang takbo ng buhay ng mga Tagbanwa. Sa tag-araw ay pumapalaot sila upang mangisda.
Mula Disyembre hanggang Hunyo, umaakyat sila sa mga kuweba para manguha ng pugad ng balin sa sayaw. Ibinibenta nila sa mga negosyante ang nakukuha nilang pugad, isang sangkap sa paggawa ng bird's nest soup. Ang pagkuha ng pugad ang hanapbuhay na kinamulatan ni Rogeldo Aguilar, kapitan ng barangay Banwang Daan sa Coron. Manang-mana pa namin ito sa aming mga ninuno, lalo-lalo na doon sa lulo ko. Siya may-ari ng mga pugad na ito. Itong butas na ito, natuklasan ito ng tatay ko. Siya nakatuklas dito. Kaya yung nawala na yung tatay ko, namatay na siya. Siya nang pinamigay na ito sa amin. Kung ito naubos noon pa, siguro naubos na. Yung panahon pa nila lulo. Ay bakit hanggang sa ngayon meron pa? Dahil nga siguro naalagaan din namin. Ang buhay at kinabukasan ng mga tagbanwa ay nakasalalay sa kanilang kapaligiran. Pag-amihan, nag-ahukay kami ng kurot at saka kapari. Tapos binabalata namin sa isang pamilya yung kanyang nakukuha, mga 5 sako, 10, pag ganyan. Para pagdating ng mga tag-unos, yun ang kinakain namin. Mahigit 200 pamilyang tagbanwa ang naninirahan sa Coron. Ang kayamanan ng isla ay minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Ito ang kayamanang hangad nilang ipamana sa kanilang mga anak. Sapagkat ang kanilang kapaligiran ang nagbibigay buhay sa kanila, ito'y pinangangalagaan ng mga tagbanwa. Sa pangingisda, gumagamit sila ng mga paraang hindi mapanira. Ang hinuhuli nila ay sapat lamang para ipakain sa pamilya at ipagbili sa mga tagalabas. May dala kami mga kawil, tapos minsan may pana, tapos buong maghapon minsan nandoon kami sa dagat para mangisda. Masasabing sinauna ang teknolohiyang ginagamit ng mga tagbanwa sa pangingisda, pero patunay ito na iginagalang nila ang karagatan at itinuturing nilang banal ang kalikasan. Ang paggalang sa kalikasan ay bahagi ng mga paniniwala ng mga tagbanwa. Naniniwala sila na ang dagat at mga lawa, ang mga bundok at kuweba ay binabahayan ng mga espiritu. Tinatanggap nila ang mga misteryo ng kalikasan at nirirespeto ang mga batas nito. Kaya't nababahala sila sa paninirang ginagawa ng mga tagalabas sa mga bahura o mga coral reef. Karamihan na rin, Bisaya na rin ang mga ano dyan, namumutok. Hindi lang makilala pero mga karamihan napuputok na dyan sa bahura. Tapos gumagamit pa rin ng iba ng sodium. Kaya makikita mo yung bahura dito, maputi na. Pati ang mga kuwebang libingan ng mga ninuno ng tagbanwa ay nilulusob na rin ng mga tagalabas. Para sa mga tagbanwa, ang pagpasok ng mga tagalabas ay paglapastangan sa isang sagradong lugar. Ginalaw na itong kuweba na ito. Ang dami na nakuha dito. Maaari yung mga kuha nila dito, mga kayamanan nila. Kung may kayamanan silang ibinawan dito. Mga plato nila, antique siguro. Mga banga, plato. Maaaring taga-ibang lugar. Dahil yung taga rito mismo maaaring nga lang ayaw nilang galawin yung mga ganito sa grado na pinakabawal sa amin talaga yung gumalaw sa mga libingan ng mga matatanda nung araw. Sagrado rin sa mga tagbanwa ang 11 lawa ng Coron. Ang Kayangan Lake ang pinakamadaling puntahan, kaya't ito'y hindi nakakaligtas sa pang-aabuso ng mga turistang nakadiskubre sa ganda ng Coron. Napakalinis ang tubig na ito. Kaya ito ang umaatraka sa mga tao sa pandinig nila na pinakamalinis. Ay basura yan na mga pumunta dito, yung gaya ng ng mga turista. Kaya iba pong mga tao na nagpunta dahil pag-akala nila ito open na open. Kaya ng mga proibas na hindi nila respeto ang aming karapatan dito. Si Rodolfo Aguilar, lalong kilala sa palayaw niyang Codol, ang tagapangulo ng samahan ng mga tagbanwa. Hindi niya maiwasan ang mag-alala.
Baka sa pagdagsa ng turista sa Kayangan ay mawala na rin ang tradisyonal na kabuhayan ng Tagbanwa. Talagang tignan mo ito, tahimik. Dahil sa amin na mga Tagbanwa, hindi namin pinupuntahan na basta-basta. Magpunta lang kami dito kung mayroon kaming mga pangailangan. Dito ang aming mga kasamahan na nangunguha ng mga balisa sayaw. Yan ang pinag-iingatan namin. Kaya tignan mo ito, hindi na didisturbo. Nakarating na si Codol sa Boracay. Nakita na rin niya ang iba pang mga lugar na dati lupa ng mga katutubo at ngayon nasalanta na ng turismo. Kaya't nangangamba siya sa balak ng gobyerno na gawing sentro ng turismo ang Hilagang Palawan. Ang buong probinsya ng Palawan ay idineklara ng protected area. At may panukalang ang Coron mismo ay ideklarang protected area sa ilalim ng National Integrated Protected Area System o NIPAS. Pero may balak daw na magtayo ng airport, seaport at mga tulay, kalsada at otel sa mga islang malapit sa Coron. Nakikinikinita na ng mga Tagbanwa ang pinsalang idudulot ng turismo. Nakikinikinita na nila ang maaaring mangyayari sa mga pambihirang halaman at hayop sa Coron. Kaya nga, inaayawan namin yung mga turista dahil wala kaming pakinabang sa kanila. At ang isa pa doon, bumunta sila dito para ma-disturbo ang aming mga pamumuhay. Naniniwala ako na yun ang ginagawa nilang panlason kasi sa amin. Kasi, siyempre, sino ba namang ayaw ng malaking shopping mall? Aircon yan. Tapos, sino ba namang ayaw ng school? Sino ba namang ayaw ng pabrika? Di ba? Kapag isang katutubong mas nakaano sa ganun, siyempre, yun ang tukso na nakakatakot. Si Jimmy Quijano ay isa sa iilang Tagbanwa na nakatungtong sa kolehiyo. Natikman na niya ang mabuhay sa labas ng tribo. Sinubukan niyang magtrabaho bilang tourist guide, pero ito'y naging sanhi pa ng di pagkakaintindihan sa loob ng tribo. Isa sa motibo ko yung ganun. Kailangan ko ng papagkakitaan. Pangalawa, sabi ko gusto ko ring magkaroon ng kaalaman sa isang klase ng turismo pumapasok nito sa amin. Pero nung maramdaman kong nagiging pangit ang dating sa community ko, lalo sa mga leaders namin, kasi tingin nila kapag siyempre mga puti yung mga kasama ko, mukhang pangit na mapupuntahan. So sabi ko, sige, umalis ako. Ang karaniwang konsepto ng turismo ay nakatuon sa ikasisiyan ng turista at hindi sa pag-iingat sa dinadayong lugar. Bihirang isipin ng karaniwang turista kung ano ang magiging epekto ng kanyang pamamasyal sa mga lugar na pinapasyalan at sa mga taong naninirahan doon. Para sa mga Tagbanwa, responsibilidad din ng tao na mapangalagaan ang ganda ng isang lugar. Para matiyak na mapangangalagaan ang isla ng Coron, patuloy na inaako at ipinaglalaban ng mga Tagbanwa ang pamamahala rito. Noong 1993, nag-apply sila para makakuha ng Certificate of Ancestral Domain Claim o CADSI sa gobyerno. Ito ang magsisilbing katibayan ng pag-angkin nila sa kanilang lupaing ninuno. Mahigit sa 20,000 ektarya ang saklaw ng ari-ariang minana nila sa kanilang mga ninuno. Kasama rito ang kalapit na isla ng Dilian at ang malawak na karagatan sa pagitan ng dalawang isla. 7 taon ang nagdaan bago nakuha ng mga Tagbanwa ang Certificate of Ancestral Domain Claim. Nang maibigay ito sa kanila, isang malaking pagdiriwang ang idinaos sa Coron. Pero hindi pa tapos ang problema ng mga Tagbanwa ngayong nakamit na nila ang kanilang CADSI.
Tutol ang mga lokal na opisyal sa munisipyo at lalawigan sa pamamahala ng mga tagbanwa sa kanilang lupaing ninuno. Hindi kinikilala ng mga opisyal na ito ang karapatan at kakayahan ng mga tagbanwa na mamahala. Yung kahulugan ng claim sa kanila, parang pag-aari na namin yung isang lugar na hindi na kami pwedeng magpapapasok o magpapadaan man lang doon na hindi naman talaga totoo yun. Kasi sabi namin, kaya naman namin inangkin yun, talaga namang ginagamit namin. Saka hindi naman nangangahulugan na palibasa yun ang claim namin, hindi na sila pwedeng gumamit o pumasok doon. Mahirap hulaan kung paano haharapin ng mga tagbanwa ang kinabukasan at ang mundo sa labas ng Coron ngayong may kadsi na sila. Sa ngayon, nabubuhay sila na walang kuryente at walang mga kalye. Wala ring doktor, kaya't marami ang namamatay sa malaria. Para sa matatanda, ang kasalukuyang buhay ng mga tagbanwa ay pagpapatuloy lamang ng naging buhay ng kanilang mga ninuno. Basta't makapaghanap buhay kami ng malaya, makapagtanim sa lugar na walang disturbo, sapat na sa amin yan siguro. Dahil simula sa aming mga ninuno hanggang sa ngayon, marami silang ikinabubuhay dito sa lugar. Yung mga ninuno namin, yung mga lolo, halimbawa yung lolo ko at saka lola ko, hindi sila payag na sa taong nakapag-aral ng mataas. Kasi naniniwala sila na yung taong nakapag-aral ng may mataas na pinag-aralan daw, yun ang pinakamanlulukong tao rin. Naniniwala naman ang mga kabataan na ang mga tagbanwa ay kailangan ng makibagay sa takbo ng panahon sa sarili nilang paraan. Sa panahon ngayon, importante na kasi yung may pinag-aralan. Kasi mas dumadami yung populasyon namin, mas dumadami rin yung gumagamit ng lugar. Ibig sabihin, kailangan makahanap na rin kami ng iba pang alternatibo doon. Yung nag-aaral, halimbawa, lalo pag nasa kolehiyo kasi siya pwede siya makapamili ng mga kursong kukunin. Yung angkop talaga doon sa komunidad. Halimbawa, pagtatanim, kalaman sa paggamit sa dagat, yung sa fisheries, pagtuturo. Dalawang bagay lang. Pagka hindi kami nagtagumpay, magtatagumpay sila, mawawala naman kami. Pag nagtagumpay kami, isang sustainable pangkabuhayan pa rin ang mapupunta sa amin. Ang mga tagbanwa ay ilan lamang sa kakaunting katutubo na nakapagkamit ng karapatan sa kanilang lupaing ninuno. Subalit marami pang tribo ang naglaho o nagkawatak-watak dahil sa pagkawala ng kanilang lupa. Ang kasaysayan ng mga tribong ito ay kasaysayan ng maraming Pilipino. Marami ang napipilitang lumikas o kaya'y napapadpad sa ibang lugar sa paghahanap ng maganda at tahimik na buhay. Mahirap puntahan ang bayan ng Kasibu sa Nueva Vizcaya. Sa kabundukang ito, sa pagitan ng Sierra Madre at Cordillera, dito matatagpuan ang mga katutubo ng Hilagang Luzon na napaalis sa kanilang lupaing ninuno. Sa Kasibu, may malaking komunidad ng Ibaloy at Ifugao. Ang ilan sa kanila ay dumating dito noon pang dekada 50. Sa panahong iyon, itinayo ang Ambuklao Dam sa Benguet na lupaing ninuno ng mga Ibaloy. Nadam dia Ambuklao. Hanmat nga nagaburan de jay talon mi nga sa kabasiti danom nga milyo itati na kwati danom. Asla ada kami toy. Am dia waig idi manunga tawan. Nin matuti waig ya darat nagaburan ya sa kabasit nga talon mi. Iso nga da kami talaga nga awan ti pagtrabahuan milyay. Iso nga inanusan mi nga inma kami toy. Idi damagan mi nga mabalin nga dati nawayad to'y Biskaya.
idi naapektaran kami ti dam, idi ay binggit. Awanan nalayos da di iparit ti gobyerno da di pag-umaan mi. Kan iparit da di pagkabiyunan mi di awanan. Awan ti pagbiyagan mi. Nga bukod katayli mukan panuga balan mo naman Nang dumating ang mga taga-Cordillera sa Kasibu, nadatnan nila doon ang Bugkalot, isang mabagsik na tribong kilala sa pamumugot ng ulo. Idi ununa ng aldaw nga awampay lang ti matatao dito yung lugar nga ilungot laeng ti adda awan ti nailaok kada kami nga kastoy ti pantalon na. Nagbibinata si Ernesto Bongay noong dekada 70. Noon ay papawala na ang kaugaliang pamumugot ng ulo. Pampanunutik nga makiasawa akam kung kunat ti lalakay nga han nga mabalin barok. Agngayaw tayo pa tanong nakaikat ka ti ulo mabalin mun ti makiasawa. Tata agsipod garod ta isu di jay ti dayaw mi dayto yung nga buning nga usar mi isu dayto ti pang ikat mi jay ulo ti tao nga nunatayin ikatid mi jay ulo na kahit no naputi din ibiling mi jay ulo ibiling mi nga kasta ngam adda di jay panangipukaw mi nga kunami nga bupepe mo pinutuan ko kunana ni jay sa umi kaya't na nga sa uwin di jay nga dahito iti sapsapulin mi nga da kami nga lalaki so nga siya nagyang tunay akon mga lalaki kasi jay ti kayat na nga sa uwin di jay nga imbagak Idihang kami nga magnati may sa kami. Masapon nga dati 5, 4 kasiyay. No may sa lang ti magnakada kami ket sigurado ka nga ang kangagsubli. Baka bangkay kay dalan. Di ti pagbutangan biti tatawod to ini dagiti Bungkalot. Sa kalaunan, natutong mamuhay ng sama-sama ang mga taga-Cordillera at ang mga Bugkalot sa Kasibu. Dinala ng mga Igorot dito ang husay nila sa pagtatanim. Di nagtagal, marami sa kanila ang nakapag-asawa na rin ng mga Bugkalot. Awan ng Diyos, wala na yung yung pagpuputol na ulo ng tao. Kaya marami po nag-aasawa po yung mga kami po dito. Sige, halo-halo. Yung mga kapatid namin nang galing po sa Binggit, sabi na gusto namin pumunta rito. Sabi yung mga ninuno namin, sige, pwede na rin. Marami pang punong kahoy noon sa Kasibu. Naging mainam ito para sa wood carving na katutubong kabuhayan ng mga Ifugao. Sa barangay Pao, may matatagpo ang paggawaan ng wood figures na gaya ng ibinibenta sa Baguio at Banawe. Dagiti wood carving, dagiti mapapaitan mga kayo. Dagiti kakabsat mo lang Ifugao. Tiga po na nga di Mayo da, dito yung Huni-imay dito ayan mi. At makita dang ada dagi kunada nga kalantas nga mabalin nga marami nga wood carving. Nga po iti kaawan garud ti mapaitan mo tinen dagi marami nga dagi wood carving mapaitan da nga kayo ije ayan mi Ifugao. Kay di madadto nakita damon dagiti kayo ditoy. Pagdating ng mga Igorot sa Kasibu, dala-dala nila ang kanilang mga matatandang kaugalian, tulad ng kanyaw. No adati kunada nga kanyaw umaydak ayaban nga mapan ijay balbalay ti tao. Wen nga ikanyawan di mag-agsakit. Kanyawan ni ada baboy nga partinda. Ada baboy nga kasta. Ibunungan mi. Ibunungan mi. May akati sakit ti tao. No partiyan mi di baboy kat mayat umanayon ngam no kurang ti ada ti kurang na di kudis ti baboy nga kunami
Agparti kami pa, timay ka. Nga baboy. Sudah tati rigat da kami nga igurot. Okay nanas. Awan. Narigat o na tibiyag. Okay nana. Mahirap nga ang buhay dito. Pero mas ginusto ng mga igurot na dito manatili kaysa bumalik sa Cordillera. Marami sa kanila ang wala na ring babalikan doon. Ngayon, ang mga Ibaloy at Ifugao na ang nakararami dito sa Kasibu. Nakakalungkot isipin. Nang makakita ng bagong tahanan ang mga Ibaloy at Ifugao, nawalan naman ang mga Bugkalot. Ang mga Bugkalot ay napilitang lumikas patungo sa kaloob-looban ng mga lalawigan ng Nueva Vizcaya at Quirino. Ang mga naiwang Bugkalot ay nakikisaka na lang sa mga taniman ng mga igurot. Ato nga pamak dito mga 4 to 5 hectares siguro. Yung mulak ti ko hari kito layakin mais pagay. Sumati pa kay tugtugaran na gito kailan medyo nga ko. Anti pagtugaran da. Utang da met ti store ko ye dumay. Sudah pandai karkaroan mat nga pagbayad. May bagas ti alang da daduman. Kasi daw mga nga ko makitugtugid dito yung para iti pagbiag da. Kastamit dagit si anak ni isak sakripiso mimit ti panagbiag da tapno ita kastakit padakilin mi idakit. Isudamit ti sumublat nga agrigat iti dayto nga panagbiag. Ibabaon mimit ida nga apan dagis koy la tapno adamit ti basit nga maadal da. Tapno handa nga maiparihas kada kami nga dini pa amo ti agbasa, dini pa amo ti makitungtong ti naunig panagsasao. Welcome to our school. Tulad ng ibang Pilipino, nagtatrabaho ang mga katutubo sa Kasibu upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Pero maging ang kinabukasan yan ay nanganganib. Maugong ang balitang may plano ang isang dayuhang kumpanya na magmina sa Kasibu. Hindi na bago sa mga taga-Kasibu ang problemang kagaya ng minahan. Noong 1992, nagbalak naman ang gobyerno na magtayo ng dam dito. Ang problema sa dam ay nagbuklod sa mga taga rito, igurot man o Bugkalot. Naging tagapagsalita nila si Kapitan Alejo Tuginay ng Barangay Kakidugan. If we flood this part of Kasibu, is the most fertile part of the valley. Most of us, especially here in the area to be flooded, are the displaced people from Benguet, from Buklao, who were displaced by the construction of previous dams. Dahil sa pagtutol ng mga taga-Kasibu, ang pinaplanong dam ay inilipat sa Kasiknan. Doon, tumutol din ng mga Bugkalot. Ngayon naman, problema ay isang minahan. Nang mabalitaan nilang nagsimula na ng exploration ng isang malaking kumpanya ng pagmimina, nagpasya ang mga taga-Kasibu na muling mag-organisa. Tumawag sila ng referendum. Ipinahayag nila ang kanilang pagtutol sa pagmimina. There was no consultation. They just immediately constructed their bunk house. That we up without consulting the people. Hindi kaila sa mga taga-Kasibu ang epekto ng pagmimina. Alam nila ang nangyari sa Benguet na pinanggalingan ng marami sa kanila. Alam nila ang nangyari sa Zambales. Sa open pit mine na ito sa Zambales, kinailangang tapyasin ang bundok para makuha ang mina sa loob. Parang dumugo ang lupa sa pinsalang likha ng pagmimina. Kaya ayaw namin pong mamina ito dahil ang mas mahalaga sa amin lupa kaysa ginto. Kaya siyempre yung mga galing po sa mga kwan dito sa ibabaw ng lupa, siyempre yung pagkain, yan po ang pinakaginto namin dito. Mas mahalaga yung gold sa itaas. Walang hanggan doon eh.
Walang hanggang na gold. Kung masipag ang tao. Pero yung gold sa ilalim, may hanggan yun. No maipapilit nga agpay so dayta ko ti gobyerno, project ti gobyerno nga dayta. Isu di jay mapilitan ti tattao manin nga mangsubli ijay naglati nga kaugalyan. Naanasan damanin, ijay. Kahit siyempre, ijay nakon idi imuno na nga imay kayo nga da kami nga dayto nga tribo. Siya sagana kami nga matay, kin pumatay. Kas kunak tatay nga no pilitan da. Di mamati patayin da ti tao pa ya sa danto sa rakon. Di talang ti remedyo ta awan ti papanan dagito adu nga tao. Maraming panganib na nakaamba sa kinabukasan ng mga katutubo. Subalit, meron ding dapat ikagalak. Sa Mount Apo sa Mindanao, ang hatid ng mga katutubo ay isang mensahe ng pag-asa. Noon, akala ng mga Manobo ay tuluyan ng mawawala ang kanilang kultura. Nang dumating sa Mount Apo ang mga misyonerong Kristiyano, ang mga ritual at paniniwala ng tribo ay binansagan nilang di makadiyos. Bunga nito, kinalimutan ng mga Manobo ang mga ritual at paniniwalang iyon. Kinalimutan at ikinahiya nila ang pagiging katutubo. Kung may makasalubong kami mga estudyante rin kagaya sa amin, sabi nila, yan ang mga Manobo. Mga Manobong walang ligo, walang damit na maayos, walang bahay. Galing sila sa bundok kasama ng mga unggoy. Ganyan ang pagkatingin nila sa amin. Masagana sa likas na yaman ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Noon pang 1936 ay idineklara na itong National Park at mula noon ay dinadayo na ito ng mga turista. Maraming plano at programa ang gobyerno para sa Mount Apo. Ngunit sa mga programang ito ay halos binaliwala ang mga Manobo. Medyo insulto man po sa mo ang amo lugar lain na mo dominar. Dili na kami mismo nga diagin na tao. Kami mo'y lumad. Mura na kami na himong sariling himong dayuhan sariling bayan. Mayaman sa geothermal energy ang Mount Apo. Kaya't noong dekada 80, dito binalak ng Philippine National Oil Company o PNOC na magtayo ng geothermal plant. Nagprotesta ang mga Manobo dahil sasakupin ng planta ang kanilang lupang ninuno. Sabi nila, nanganganib na mawala ang kanilang kabuhayan at ang kanilang kultura. Itinuloy pa rin ang pagtatayo ng planta noong 1991. Pero dahil sa malawakang protesta, napilitan ang PNOC na gumawa ng mga hakbang para mabawasan ang masasamang epekto ng planta sa kapaligiran. Sa kabila nito, nakalimutan ang kapakanan ng mga katutubo. Sa loob pa kami ng PNOC, yung bahay namin, kubo lang talaga. Kaya maganda binigyan kami ng bahay, maganda. Tapos, man namin yung bahay kung wala kami pagkain. Paano mga anak ko, paano makadamit, Sa bagay, magandang daan. Magandang kalsada. Kaya mayroong mga kontrak, 1 linggo, 2 linggo. Wala na, layok na, wala na naman trabaho. Nagsakripisyo ang mga Manobo. Pero sa bandang huli, hindi rin dumating ang mga benepisyo. Halos lahat nakapasok. Pero sa huli na, may lay-off sila ba? Binabawas nila yung mga tao. Yung unang naapektuhan ay ang tribo dahil
walang skill eh. Puro labor sila. Dili ka balo silang ngalan. Wala man kayo naka-eskwela sa Samoa. No, pila ra may mahihap siguro naka-eskwela sa mga profesional. Kung para sa kuha, professional to lagi pero igo ra man po digari ibutang sa security lang supervisor, agency pagyod. Napunta sa mga dayong Ilocano at Bisaya ang mga trabaho sa planta ng PNOC. Kaya't marami sa mga manobo ang nagtitiyagang mabuhay ngayon sa paggawa ng walis. Isa na riyan si Simeon, anak ng isang dato ng mga manobo. Ito lang po ang madali namin magkapirahan itong walis na ginagawa namin. Parang makabili rin kami ng kinakailangan namin. Ibili namin ng bigas. Kung kubulong sa mga panggamit namin sa kusina. Sa alamat ng mga manobo, sinasabing ang kanilang mapait na nakaraan ay bunga ng isang sumpa. Pinarusahan daw sila ng mga engkanto ng Mount Apo. Iyan ang isinasalaysay sa kwento ni na Ansa at Apaw, mga ninunong isinumpa ng lawa ng Agko. Kahit ano daw ang hilingin mo dyan, maglagay ka lang ng indang, tapos magpanubad-tubad ka, mag-prayer ka. Kahit anong gusto mo, either tools or damit na para sa kasal o para sa mga piyestang ganun, pagbalik mo, nandiyan na. Pero mula nung may isang tao na si Ansa, na isa rin sa amin, na hindi niya ibinalik yung tools, yun ang unang kasalanan dito sa Mount Apo. Kaya nagkaroon ng tools. Kaya doon nagsimula, nagkasira yung relasyon. Parang singilan nila si Apaw. Umingi ng tawad sa Lake Agko ang tribong Manobo upang mabawi ang kanilang nakaraan at ang kanilang pagkatao. Noong 1996, sinimulan ng mga Manobo ang taunang reunion. Ito ang naging paraan nila upang muling buhayin ang kanilang kultura. Ang tawag nila sa kampanyang ito ay Cultural Regeneration Movement. Layunin nitong pakilusin ang tribo na manindigan para sa sarili at baguhin ang kanilang kapalaran. Sina Betty Colmo at Tano Bayawan ay kabilang sa mga nagpasimula ng kilusan. Kaya nga mayroon kaming cultural regeneration para kami rin ay ma-identify na bilang isang tribo. Para kami ay dinggin ng gobyerno o sa PNOC o sa ano-ano pamang mga ahensya. Bahagi ng Cultural Regeneration Movement ng mga Manobo ang paggunita sa mga ninuno at ang pagkakakilanlan ng mga magkakamag-anak. Ginagawa nila ito sa iba't ibang paraan, tulad ng mga paligsahan. Question number 2. Kinsa ang amahan ni Apo Unggi? Si Dato Apaw. Pati nga yung mga matatanda, sabi nila, wala na yung tribo, patay na yung tribo. So, naghanap kami ng paraan na mabalik uli yung kultura. So, ang ginawa namin is, nag-research kami, at pagkatapos nun, yung arts, kasama rin yan sa programa namin sa Cultural Regeneration. Binabalikan at pinag-aaralan din ng mga Manobo ang mga ritual na nabaon na sa limot. Isa na riyan ang ritual ng katutubong kasalan. 30 taon na ang nakalipas mula nang huling magkaroon ng kasalang Manobo dito sa Mount Apo. Para mabalikan ang ritual na yon, ang mga nakababatang miyembro ng tribo ay nagpatulong sa matatanda. Yung huling kasal namin, nung hindi pa dumating yung mga pastor ng reliyon. Kaya doon na ito, yung pangugali namin, amin kultura sa pagkasal, tungkol doon sa mga pastor nagkalahok-lahok na reliyon.
Kakaunti na lamang sa matatanda ang nakakaalala sa ritual. Nagtalo pa sila sa kung ano ang naaalala nilang dapat gawin sa isang katutubong kasalan. Sa bandang huli, nangibabaw si Apo Salumay. Sa edad na 90 anyos, si Apo Salumay ang pinakamatanda sa tribo ng Manobo. Mas kinilipat yun. Kaya yung mga humuhulip sa amin, hindi na nila alam kung anong dapat gawin nila. Palibasa ako, ipagkatatlong generasyon galing pagkiapaw. Kaya nga't natutuhan ko yun dapat gagawin. Pero hindi lamang sayaw, awit at ritual ang nais mabawi ng mga Manobo mula sa nakaraan. Naunawaan nila na ang kultura ng kanilang mga ninuno ay nakaugnay sa isyu ng lupang ipinamana ng mga ito. Nagsimula na ring magplano ang mga Manobo kung paano may babalik sa kanila ang kanilang lupaing ninuno o ancestral domain. Mahigit 20,000 ektaryang lupa ng iba't ibang angkan ng mga Manobo ang gusto nilang bawiin. Gusto namin na yung lupa, parang sa amin na rin maibigay ang responsibilidad. Yun ang balak namin na yung ancestral domain. Yung plan po namin, maisyon kami ng kanti. So kami rin ang talagang maprotekta sa kagubatan. But the point is, ang maganda dito is they will have a chance na magplano para sa sarili nila, kung anong gagawin nila sa sarili nilang lupa. Ang PNOC ay napapaloob sa lupaing ninunong ipinaglalaban ng mga Manobo. Dahil dito, kailangan pang harapin ng mga Manobo ang isang masalimuot na usapin. Matagal pa bago nila lubusang makakamit ang lahat ng kanilang inaasam. Pero sa ngayon, sapat na ang mga taunang reunion. Ang mga pagtitipong ito'y nagsisilbing hudyat ng panunumbalik ng kanilang kultura. Parang kami, dahil nga na-experience namin yung pagiging napakamagandang experience namin sa tribo nung maliit pa kami. Parang pareho pala kami lahat ng dream na sana isang araw mangyari uli yun sa tribo, na maibalik yung saya, yung energy na mukhang nawala sa amin. Kaya nga, ang mga nitibo, parang mahiya sila sa pagsasalita ng kanilang lingwahe dahil kung doon sila sa city at saka mag-speak ng kanilang language, parang tinatawanan sila. Kaya ang iba, hindi na magsalita. Parang mahiya na sila. Noon, lagi kami iniinsulto na kami raw ganito ganun, mga tagbanwa. Pero ngayon, narinig man kami, pero madalang na lang. Sabi man namin talagang wala kaming pinag-aralan. Ano ba? Ay kung wala kaming pinag-aralan, tawarin kami. Hindi pa kami marunong manluko yung mga. Tulad ng ibang may pinag-aralan, naluloko. Minsan nga, lumalaban kami. Minsan, pero ngayon, hindi na kami lumalaban. Hinaya na lang na kaming insultuhin. Basta pang insulto na rin, hindi na namin pinapansin yun. Kasi wala rin palang kabuluhan yun kung pansinin mo. Malaking paghamak ang inabot ng mga katutubo dahil naiiba sila sa nakararami. Pero kailangang igalang ang kanilang pagkakaiba. Kailangang kilalanin na dahil sa pag-iingat ng mga katutubo sa kapaligiran, napapangalagaan ang mga natitirang likas na yaman ng ating bansa. Siguro yung kaming mga natives, mga Manobo, lumad na sinasabi nila, gusto kami yung kami irespeto. Ada ko mati babae,
mga nakaurnong dita, kung kunamo dyan lalaki, daeligdad. Ngay tatar mo dagya babae. Lekwan. Kunana. Tata, di jay mo't lalaki. Daeligdad. Pas jay. Yago magpara tol, hindi magsoroan. Kuntino pa'y kulang, kung pamalay walay at yakate mano, pagtuldok tamanwan. Hindi magsinti, kung yaway bayan. Nani pa'y ang lawas, tong noyo'y magunong. Magsintiya ilom, kung odong andaran ay maunong ng pagkatao mo. Magkakatulad ang mithiin ng iba't ibang katutubong Pilipino. Nais nilang manatili sa lupang ninuno. Dito sila makakapagsayaw at makakaawit. Ito ang lugar na magbibigay buhay sa kanilang kultura. Kung wala ang lupa, saan sila sasayaw? Iba't iba ang paraang ginagamit para tuluyang makamit ng mga tribo ang kanilang lupang ninuno. Sa Coron, ipinaglalaban ng mga tagbanwa na ang tribo nila mismo ang mamamahala sa lupaing ninuno o ancestral domain. Sa Kasibu, tinututulan ng mga igorot at bugkalot ang malalaking proyektong sisira sa lupa, kabuhayan at kultura ng kanilang mga tribo. At sa Mount Apo, isinusulong ng mga Manobo ang kanilang kilusang babawi sa kulturang naglaho at sa lupaing ninuno. It is more of a challenge. Kasi bakit sino ba ang authority na magsasabi na our tribe is a dying tribe? Sino sila para maghusga? Namagayap na sa langit, sila kabilita, ikuita, ikakut hubungan, kag ikaw at agko na hubungan. Klaro ang aming direksyon na pabalik namin yung kultura namin, makapag-aral kami, saka maging mabuti yung kabuhayan namin, saka irespeto kami. Yun ang talagang aming gusto sana.
Bisan sa dia tamadiyo. Nakay umalini. Aman kapila kay kalipay ta. Bisan asa malugar kung alas kayon, amin gyahon sumunod kanayo ng mga bata dai kumak tudluan dai sidan. Ayan iyon tagbuhatan dai. Daw para lugar sa mga alas dayan na butang ta lugar miuwi na dagulian. Ani dai malipatan. Ay dan malipatan kung sa kanay lugar yang kay malas. Ay sa kuan man god sa mas baed man gay ko aning pagkay balota. Hura ta man ka tun sa mga huri na mo alaw. Gawas ikara ta lugar ko anlaw apa maluad an tagkasalap. Isip sa buwag ni kana na lumad ko kabahin o kaagi hinagit yung mga kalisod na kasinatian ng mga antos labaw sa alantos butan ta sa kabahin o pagpatuon o kabataan ta kahibalo ko mga ginikanan ta tanang biruan labaw sa alan sa panggastos ura kasinatian ng mga parents ta ha kabahin o edukasyon aman sa buenas hagit kanit ako mahimo ilantaw pagtuon o ilantaw pagtagad hasabata ta makapatuon ta para makakabot sidan kuino sa ngaran edukasyon. Sa isip sa buha lider ng tribo naha ko sa kalisdanan gid di maglisan magkabot sa mga kabataan taw duno edukasyon yan is kadini ta kanit sa buha. Sa ikaduha yan sa kakulangan taho panginabuhian yan kabuha panginahanglan ta dinhi takuwari kibuligan ho ayon siya mga kagamhanan para pag-abutayin ha edukasyon na tagulingan ta may tabo gayda sukwahi unya sa pagbatasan daw sa tagdiling gali. Ko medyo kimakusog ng kaoras pero ko may nainay kay labay gayud ng kaoras. Oo. Amin man adagya kayo na kuan igikot sa PC igpaibit kay para makalayong kay. O tagabsin aman tako ang ayo da kabangbang ang hewa dan bukas na o igkuang kumandaanon saagi ko hoy kamusuhan na ila kumandaan ho ama ko di madag amin no itimonta para amin ko dan resist dio to mo classmates ko pagdoog-doog sikoy ko pobre pero no kayak naitabo wala ko paminastandan. Sana po ay ilapat ninyo ang inyong patawad sa aming nanilipihan sa pamahalaan at atin pong tuntunin ngayon, simula ngayon, ang isang bagong isang bagong chapter, isang bagong pahina sa kasaysayan ng Department of Education at ng Republic of the Philippines. Hindi po maisasalin ng mga lisensyadong guro ang kultura ninyo. Kayo lamang po ang may kaalaman at pagpapahalaga dito. Kaya kailangan po namin kayo. Kailangan nabigay ng mga inspirasyon na mga history para mabuo kami kung sino kami. Iman tulugar hata iha edad ko jud. Pagkapanin sa usahay ta kaugalingon ko. Ino man pa sa igsayawang ko. Usahay ba pagkaikagi agyud ta. Siguro makuan sa kalipay para takak makuan sa kalipay ko sa pinaghirapan ko gyud.
ko edukasyon man ugaling sa makailadan makaabilgid sa bata. Kung naagid pirmi lang ha, kuy pasayaw ay sumayaw alang gyud sumayaw. Kunya sa alan-alan mga organisasyon kailang makasuporta, kunya daan sa mga katilingban, labiragid sa katilingban, kinlanan magmadasigon daan sila pagpaaha o partisipasyon. Dayan man ha ini makapadasig, daan ho gobyerno, makapadasig o mga pribado o mga organisasyon, makapadasig o alan para magilahu ulit. Gising na saan ka man, gising na. Baka ikaw ang lunas na pinakahintay. Sa pagkamuhi sa kaibigan, sa pag-ibig, sa kaaway dito sa tahanan, tinaguri ang daigdig.